Ngitian naman po natin yung ating mga katabi. Ayan, i-welcome po natin sila sa pamagitan po ng ating pagbati, pagngiti. Yan. Tunay nga po na palaging napakabuti ng ating Panginoon. Binigyan niya po tayo ng napakagandang araw para po tayo ay makapagpuri at makapagsamba. Tayo pong lahat ay tumayo. Ayan, tayo pong lahat ay manalangin at isama po natin sa ating mga panalangin ay ang pagpapasalamat sa buong linggo na nagdaan at sa araw na ito na tayo po ay kanyang iningatan at patuloy na sinasamahan. Salamat Panginoong Jesus, salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat Panginoon sa bagong buhay at sa kalakasan na patuloy niyo pong ibinibigay sa bawat isa. Salamat Panginoon sa pagising niyo po sa amin ngayong umaga. Tunay nga na ikaw yung nakakaalam ng lahat-lahat sa amin, Panginoon. Ikaw yung magdidesisyon kung hanggang kailan lamang kami, Panginoon. Kaya sa'yo, lahat-lahat, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa lahat po ng ginagawa niyo sa bawat isa. Sa pagsama niyo po sa amin, sa pag-iingat, at sa patuloy na pagpapaalala. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila, Lord, ng aming mga nagagawang kasalanan, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkukulang, nananatili kang tapat at ang pag-ibig mo ay sapat. Salamat, O Diyos, at patuloy na nawa, Panginoon, sa aming pagsamba, sa aming pag-awit, sa pagtaas ng aming mga kamay, sa pagsayaw, sa pagpadyak ng aming mga paa, sa pagtugtog, Panginoon, nawa ay maibigay po namin yung aming the best na offering, Panginoon, para sa iyo. At patuloy, Ama, na mapangiti po namin kayo sa aming gagawing pagsamba. Salamat, O Diyos, at tunay nga na kulang pa po yung aming mga sasabihin, kulang pa po yung aming mga dalangin, kulang pa po yung aming mga papuri para ikaw ay mapasalamatan namin, O Diyos. Nawa ay makita mo sa aming puso, sa aming isipan, na kami ay laging masaya, may galak na magpupuri, magpapasalamat sa dakilang mong pangalan. Patuloy ka naming sinasamba, patuloy ka naming papupurihan. Sa pangalan mo lamang po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tunay nga na laging may saya, laging may galak sa pagpupuri sa Kanya.
papuri at pasasalamat. Dakilan ng Diyos na hari, aking ihahayag, magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa, kapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasamang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Kadakilaan ng Diyos na hari, aking ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Hanga-hanga mong pagkilos, aming inaasamang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Purihin ang dakilang Panginoon. Patuloy natin siyang sasambahin. Patuloy natin siyang mararangalan. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. At patuloy ka naming papupurihan sa dakilang mong pangalan. Hallelujah. Praise God. Sa simula pa, ika'y naging tapat at palaging pag-ibig mo'y sapat. Nang ikaw ay dumating,
lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Simula pa, ika'y naging tapat. At palagi pag-ibig ko'y sapat. Nang ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan, upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Diyos. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Nararapat-dapat ka, Panginoon. Nararapat-dapat ang iyong pangalan. Hallelujah. Purihin ka. Tatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Tatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo
Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Karapat dapat kang papurihan. Karapat dapat itaas ang banal mong pangalan. Salamat, Panginoon. At patuloy po naming maranasan ang dakilang mong gawa at ang walang sawang pag-ibig, ang iyong wagas na pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka. Sa pangalan mo lamang po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Ganda umaga po mga kapatid. Maganda ho ba umaga nyo? Yan, mukhang hindi halata ah. Yan. Natuwa po ako kanina dun sa kinakanta, no? Yung kagalakan, pero mukhang hindi halata. Papasalamat po tayo. Lapit na naman hong matapos ang buwan ng Mayo. At naalala ko, grabe pala, no? Ito palang buwan na to ang, nung nasa Kalumpit po kasi kami, September, pagdating po ng September, grabe yung may mga birthday. So dito po pala sa Area F, pagka po Mayo, no, pinakamarami ang may birthday. So, papasalamat po tayo sa Lord. Papatuloy po tayo sa serye na ating tinatalakay, no, na nag-umpisa po tayo. Actually, originally, nag-start po tayo ng Mother's Day kay Lydia. No? Kasi si Lydia, siya po yung nagpasimula, sa kanya po nagpasimula no, ang iglesia po sa Pilipos. Actually, Lydia was the first convert among Europe. So, the entire Europe, sa kanya po nag-start. Papatuloy po tayo sa paksa po na pinamagatan po nating Joy in Christ. Rather than joy in suffering, most of the time kasi naha-highlight yung suffering. Ang reason why we experience joy is Christ. At pag-uusapan naman natin yon, ano, yung joy in suffering as we go along the way ng ating pag-aaral. Atin naman din po yung madadaanan. Sinika po natin na pag-aralan ang aklat o ang sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos in line no sa mga kaganapan at pangyayari sa paligid, especially sa ating bansa. Nakakagalit po kasi talaga, di ba? Isipin nyo, ang pinag-uusapan hindi lamang po bungkus-bungkus kundi mali-maletang pera. Samantalang ang mga kababayan po natin ay matindi ang mga paghihirap na nararanasan. So nakakalungkot na karanasan. At sa ganitong mga pangyayari at kaganapan, paano po tayo tutugon? Di lang po yon. Nais nating talakayin ito sapagkat ang sulat na ito ni Apostol Pablo ay tumutukoy din at tumatalakay din po sa mga false teachings and false teachers na ang malungkot nga po ay nagsisikap na makapenetrate sa simbahan. Alam nyo ho ngayon, hindi lamang po sa simbahan nakaka-penetrate ang mga false teachings and false teachers. Right at the tip of your finger, ang mga false teachers po, lalo na po yung mga ads. Akala nyo ba ang mga false teachers lang yung mga nagtuturo dito? Alam nyo ba ang mga advertisement, sorry sa mga nasa advertisement industry, hindi po namin kayo gustong kunin. Pero ang totoo, di ba? Kaya nga panay na lang ang, may parcel ka na naman. Di ba? Kasi nga po yun ang yun ang trend, yun po ang, kumbaga, kinukondisyon ng utak natin for commercialism. Ibig sabihin, parang hindi kumpleto at hindi ka tao kapag wala kang parcel. Tingnan mo nga yung katabi mo, di ba? So, yun ho ang nakakalungkot na katotohanan. Nakakala po natin yung false teachings and false teachers is hindi po na modernize. Hindi po. Ang totoo, pinapanood ko po ang Coke.
Isa po pala sa inintroduce ng Coke sapagkat during those days ng winter sa Europe, sino ba naman ang iinom ng soft drinks, di ba? Na nagyeyelo ang paligid. Pero alam nyo, because of business, because of greed, nag-isip sila ng idea kung paano pa rin nila maibebenta ang Coke during winter. And to our surprise, lumitaw po si Santa Claus. Oh, alam niyo ho ba na because of that, tingnan niyo po ngayon, di ba? Parang mas naging part pa ng celebration ng Christmas ang Coke. Oh, kaya po kumusta mga sugar nyo? Mga blood sugar nyo? Oh, di ba? So, ibig sabihin, ang false teachings po and false teachers ay hindi na po katulad noon na tumatayo sa mga kwan at nakikipagdebate. Hindi po. Ang false teachings and false teachers are within our reach. Di ba? Kaya po ngayon, ang masakit nga po, hindi na natin alam kung alin ang totoo. Bakit? Kasi nga po, sa social media, lalo na po ang AI, dapat maging balanse din po ang pagtingin, ha? Dapat ho maging malinaw din po ang ating mga kaya nga po yung discernment importante eh. Ang discernment nga po is not knowing good and evil kasi obvious yun eh. Ang discernment nga po is knowing right and almost right. So yun po ang kailangan po natin. Therefore, importante na pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. So that, yun po yun din purpose kung bakit isinulat ni Paul ang Book of Philippi. Sapagkat, yun nga po, ang mga mananampalataya during this time ay nasa matinding persecutions din. Kasi inumpisahan po ang church ng Philippi, bahagi na po ang persecution. Tingnan niyo po ang kasaysayan at mamaya po ating titingnan. Pero pagbabalik-aral lang po, ito po yung pinag-aaralan natin nung nakaraang Sunday. Epistle is different from the book. Di na po natin masyadong i-elaborate. Ito po yung naging visible, tangible area of the church ng Philippi where he was located. So, at yung mga lapit din pong mga simbahan during the New Testament period. At sa kabuuan ng ating pag-aaral, ito po yung gusto nating bigyang pansin. Pakibasa nyo nga po at the count of 3. 1, 2, 3. All throughout the pag-aaral natin po ng Book of Philippi, o ng Epistle of Philippi, bagamat ang tema ng ating pag-aaral sa kabuuan nito ay joy in Christ, sapagkat gusto nating ipakilala mga kapatid, Jesus is the key in all of life. Importante po na maintindihan natin yung in all of life. Why? Kasi nga po ngayon, parang ang prosperity gospel masyado na rin pong rampant. Kasi daw po, pagka nanampalataya ka sa Panginoon, dapat lalo kang yumayaman. Di ba? Lalo kang gumaganda. Di ba? Lalo kang etc. Samantalang ang Bible din po, on the other side, which is, totoo po yun, nga lang, merong half-truth doon. Bakit? Makikilala po natin at makikita natin na maging ang libro ng Pilipos ay nagsasabi po ng kagalakan sa Panginoon sa kabila ng paghihirap. Bakit po naumpisahan ng iglesia sa Pilipos kasama po ang persecution? Kasi pagkatapos na mag-umpisa ng gawain sa bahay ni Lydia, naglalakad po si Pablo. Sa kanyang paglalakad, merong isang babae, dalagitang sigaw ng sigaw. Makinig kayo kay Pablo. Makinig kayo sa kanila. Siya ay lingkod ng Diyos. Magdadala ng mabuting balita. Araw-araw, ginagawa po yun nung dalagita.
hindi na po napigilan ni Pablo. Sinabi ni Pablo, lumayas, ikaw masamang espiritu sa babaeng ito, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Tingnan nyo ha, kung hindi kayo aware, ibig sabihin, pinopromote nga si Pablo eh. Ano? Kasi yung dalagitan na yon manghuhula, nanghuhula. At dahilan doon, kumikita yung, kumbaga may handler, para po mas magkaintindihan ho tayo sa panahon na to. May handler po yung dalagitang yon. At yung handler nung dalagitan na yon, kumikita sa magitan nun. Nung nirebuke na po ni Pablo yung masamang espiritu doon sa dalagitang yon, nawala na po yung kakayahan. So therefore, business bankrupt. Nag-create po ng isang, hindi naman po mob marahil, nag-encourage yung amo nung dalagitang yon na merong bagong aral na ikinukuhan si Pablo. Therefore, inireklamo si Pablo at binugbog siya ng mga tao at siya ay nakulong. At the middle nung nasa bilangguan sila, tingnan niyo po nagpupuri sila sa Panginoon. At habang sila ay nagpupuri sa Panginoon, at the middle of the night, sugatan sila, nakapangaw yung kanilang gapos yung kanilang mga kamay at paa, sugatan sila, bugbog sila ng mga tao. Pero ano ginagawa nila? Nagpupuri sila sa Diyos. Therefore, joy is not about our circumstances. Tingnan niyo po, pagkatapos nilang nagpuri sa Panginoon, nabuksan yung mga tanikala, nabuksan yung mga pintuan, at magpapakamatay yung jail warden. Sapagkat ganun din naman, dahil sa kapabayaan niya, ang hatol din sa kanya, kamatayan. Dahil dito, magpapakamatay na rin siya. Pero sumigaw si Pablo, huwag, nandito kami. No one is missing. In-entertain si Pablo, and to make that long story longer, hindi talaga ako magaling magpatawa, no? To make that long story short, nakakilala yung buong pamilya nung jail warden at nagpabautismo. Therefore, nadagdag po sila sa mga kapatiran po sa Pilipos. And then pagkatapos nun, pinalaya na po si Pablo, binalikan niya yung mga kapatiran po na nagtitipon sa bahay ni Lydia at saka sila umalis. That's how the church started in Philippi. At sabi po natin, tinignan po natin yung pagpapasimula po the introduction nung Sunday. Pinag-usapan po natin the introduction to the epistle, which is it's cover the verses 1 and 2 ng Philippians. Ito po ang sabi natin. Tinignan natin yung author, tapos yung greetings niya, tsaka yung twofold source. Pero nakalimutan ko pong banggitin sa inyo, meron po siyang courier. Di ba? Meron pong JNT, meron pong Shopee, meron pong, Lazada. Yan. Meron pong courier. Ang pangalan po niya, si Epaphras, o tinranslate din po na Epaphroditus. At pag-aaralan din po natin siya along the way. So, ito po yung tiningnan nga natin, naging introduction po sa epistle. Dahil dito, pwede ko po ba kayong pakiusapang muli ay tumayo? Babasahin lang po natin, hindi ko na po naipasulat dyan, pero babasahin po natin Philippians chapter 1 po. Babalik po tayo sa Pilipos, chapter 1. Mag-umpisa po tayo sa verse 3 naman hanggang verse 11. Babasahin ko na lamang po sa inyo. Sabi po rito, I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making my prayer with joy. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion
at the day of Jesus Christ. Sa verse 7 po sabi, "It is right for me to feel this way about you, because I hold you in my heart, for you are all. For you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I yearn for you, all with the affections of Christ." Verse 9 po, "And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, so be pure and blameless for the day of Christ." And in verse 11 po, "Filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God." Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagbabasa ng Kanyang salita. Saglit tayong manalangin. Ipinapahayag po namin ang aming sama-samang pagsamba sa iyo ngayong umaga, at bahagi po ng aming pagsamba ang pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy po naming pakiusap. Ikaw po ang magsalita, hindi lamang po sa magitan ng aming tainga, kundi ng aming buong pagkatao. Ang pakay at layunin ng pangangaral ng iyong mga salita, magkaroon po ng kaganapan sa buhay ng bawat isa. At magkaroon po ito ng kapangyarihan yamang ang iyong mga salita ay mabisa, na matalas pa sa talim sa tabak na magkabila ay talim, at nanunuot ito maging sa paghihiwalay ng kaluluwa at spirito, ng buto at ang kasukasuan nito, at nakatatalos ng isipan. Payagan mo pong ang banal na spirito ang lubusang mga siwa sa amin, at magpaunawa ng mga katotohanang dapat po naming maunawaan. Luwalhatiin mo po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Ito po ang sama-sama naming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Bago ka po maupo, pwede ba sabihin mo sa 2 o 3 na malapit sa iyo, "Magalak ka." Kahit po kayo nakaisa't kasama po namin online, anyway, magandang umaga po sa inyo, at salamat po sa kanyong pakikiisa. Magpapatuloy po tayo, as we mentioned, ang courier po nito ay si Epaphras o Epaphroditus, na mababasa nyo po in Philippians chapter 2 verses 25 and chapter 4 verse 18, which is eventually pag-uusapan po natin sino ba tong si Epaphras na to, na supposed to be si Timothy. No? Kaya po isinama na lang niya si Timothy sa kanyang greetings na Paul and Timothy, the servants of God. So, pinag-aralan po natin yon last Sunday. Hindi po nagkaroon ng katuparan yon, therefore, ang nagdala po ng sulat, which is siya rin naman ang nagdala ng tulong kay Pablo, no, papunta po sa Roma, ay the same person, si Epaphras, also known as Epaphroditus sa ibang book. So, tingnan po natin, what is joy anyway? Hindi naman po natin to diniscuss nung nakaraang Sunday. So, pag-usapan po natin, kung ang paksa po natin, joy in Christ. What joy really means? Sa mabilis at sa simpleng kaparaanan po, dapat po nating makita at maunawaan na ang paksa na pinag-aralan natin, joy in Christ, was written in the prison. Tingnan niyo po ang sitwasyon ng isang taong sumulat ay nasa kulungan. Pero patuloy niyang ini-encourage ang kanyang sinusulatan, mga mananampalataya sa Pilipos. Kaya po mas angkop sa atin ito dahil sa ito po, itong iglesia o simbahan na to o mga kapatiran o eklesia, ay isang grupo ng mga mananampalataya na 80 to 90% ay mga Gentiles. Hindi po sila mga Hudyo. Unlike po ang Book of John was written sa mga Hudyo. May mga kwan po talaga na mga part ng Bible na isinulat po particularly sa mga Hudyo. Pero ito po ang maganda. 80 to 90% po nito mga hintil o mga hindi po mga Hudyo. Another thing na gusto po nating makita sa sinasabi po nating ibig sabihin ng joy ay a deep or abiding inner gladness and peace rooted
in your relationship with God. Therefore, mga kapatid, kung ang joy ay hindi po nakadepende sa sirkumstansya, ito po ay nakadepende sa iyong relasyon sa Diyos. Hello? So therefore, tatanungin natin ang ating mga sarili kung hindi na natin nararanasan ng kagalakan. Bakit? Maaalala po natin si David nung siya po ay nagkasala. Ano po ang isa sa pangunahing panalangin ni David nung siya po ay nagkasala? Restore unto me what? Hello? Restore unto me what? The joy of my salvation. Therefore, joy ay hindi po nakadepende sa iyong sirkumstansya kung hindi ang joy ay nakadepende sa iyong kaugnayan sa Diyos. Dahil si David, nung panahon yon ay nagkasala. Ibig sabihin, wala siya sa kalooban ng Diyos. At naramdaman niya yung kagalakan, hindi na niya na-experience. Kaya tama po yung definition na to. It is not depend on your circumstances. It is depend on your relationship with God. Another thing po na gusto nating makita, that joy, what really joy means, sabi po, allows you to remain content and hopeful even in the midst of adversity. Bakit? Ito po yung kwento na binanggit ko po sa inyo. At kung gusto nyong basahin yon, makikita nyo po ito sa Aklat ng Gawa, chapter 16, verse 22. At makabubuti po palagay ko, basahin natin ito. Gawa, chapter 16 po. Umpisa na po natin sa verse 21. Ito po yung kwento na binanggit ko po sa inyo. Sabi po rito, nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaring sundin ang mga itinuturo nila. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila. Ibig sabihin, binugbog po sila. Ha? Tingnan nyo po. At pinahubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit. Yun po yung katibayan at katunayan na sugatan po sila. Ang pagpapahagupit po ay, alam po natin yung mga kwento na naririnig natin, ang pamalo ng mga Romano, no? Tapos sabi po, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y pinagbilanggo at pinabantayang mabuti. Verse 24, ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan. Bartolina po sila, di ba? Hindi lang po basta ito yung bilangguan. Nandun po sila sa Bartolina. Tingnan nyo po biglang, ito po at nilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. Nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Can you imagine that? You are preaching the gospel, ibig sabihin, the good news. You are advancing the kingdom of God, and yet, binigyan, ikinuwang ka po, in-accuse, falsely accused, to the point of imprisonment. And how Paul and Silas responded? Paano sila tumugon sa ganong sirkumstansya? Umawit sila. Nagpuri sila sa Diyos. Bakit? Ang kagalakan po ay hindi nakadepende sa iyong sirkumstansya. Ang kagalakan po ay nagmumula sa iyong kaugnayan sa Diyos. Tanungin mo nga yung katabi mo, kumusta ba kaugnayan mo sa Diyos? Di ba? So yun po yung kagalakan. Therefore, magpapatuloy po tayo ngayong umaga sa ating pag-aaral. Bahagi po ng sulat ni Apostol Pablo bilang pasimulan ng kanyang sulat sa mga taga-Pilipos ay ito. Una po, sabi natin nung Sunday ay salutation. Pangalawa po is
appreciation. Paano pinasimulan ni Pablo ang sulat? Sa magitan po ng salutation. Pangalawa po, appreciation. Tingnan niyo po yung magandang bagay na sinabi ni Paul sa mga taga-Pilipos. Pakibasa niyo nga po. Ready, go. Ayan. Di ba, tingnan niyo po, sabi, ulitin natin, samantalang si Pablo ay naka-house arrest, at siya po ay nakapangaw, nakatanika lang kasama, nakaposas. Ayan. Nakaposas kasama ng isa pang sundalong Romano. Na ang pakay at layunin ang dahilan kung bakit siya nakakulong, the same thing. Inaakusahan siya. Samantalang ang ginagawa lang niya ay nangangaral ng salita ng Diyos, nagtatayo ng mga simbahan o ng mga eklesiya sa bawat lugar na kanyang tinutunguhan. Pero ito po ang kalagayan niya. At ang isa sa tumulong sa kanya, kasi po, nirerentahan yung lugar, hindi naman po niya pagmamay-ari yon. Di ba? Paano siya makakapaghanap buhay? Nakakulong siya. Actually, nakakatuwa po. Ito po ang masaya sa life group Baka po wala pa kayong life group, maghanap po kayo. Join kayo. Tingnan niyo po, natutuwa po kami nung Friday during our life group meetings ng mga kalalakihan. Nagdi-discuss kami. Pastor, nagtanong sa amin, Pastor, paano kung hindi mabayaran ni Pablo yung renta? Di ba? Another kulong pa po siya. Kaya po naka-house arrest pa si Pablo during this time. Kasi po, naghihintay pa siya ng trial. Kumbaga, ito po yung pinaka-piyansa ng ating bail. Naka-bail pa po siya. Kaya po malaya pa siyang nakakagalaw do sa area na yon, pero inuupahan niya. At ang isa sa tumulong nga po sa kanya, mga taga-Pilipos. Kaya po sa kanyang pagpapasimula ng kanyang sulat, pinasalamatan niya ang mga taga-Pilipos. Question, may mga tao kaya na sa pagpapanalangin sa atin nasisiyahan? O kaya ay ipinapanalangin tayo dahil galit na galit sa atin? Magandang kwan po yan, Magandang pag-isipan natin. Na ipinapanalangin ba tayo ng mga tao sa paligid natin out of joy? O ipinapanalangin tayo out of anger? Di ba? So, alam nyo na po ibig ko sabihin dyan. Pero gusto nating makita ang ilang mga bagay. Tingnan nyo, kahit sa kanyang pananalangin, sabi po niya, I thank my God in all my remembrance of you. Yung maalala pa lang ni Pablo ang mga taga-Pilipos, masaya na siya. As compare po natin sa pinag-aralan po natin sa sulat ni Pablo sa Galacia. Di ba? Si Pablo galit na galit sa mga taga-Galacia. Umpisa pa lang ng sulat ni Pablo sa Galacia, ano na sabi ni Pablo sa kanila? Mga hangal kayo. Wag na kayong titingin sa katabi nyo, Pero tingnan niyo po si Pablo, sa sulat niya sa mga taga-Pilipos, sabi niya, I thank my God in all my remembrance of you. Pero hindi po doon nagtapos. Sabi po niya, every prayer of mine for you, all making my prayer what? With joy. So, pati sa pananalangin niya, masaya siya na ipinapanalangin ang mga taga-Pilipos. Therefore, makikita po natin ang appreciation po ni Paul sa mga taga-Pilipay o sa mga mananampalataya ng Pilipos. Paul, prayer with joy. Hindi lang po yon, kundi sabi po ni Pablo, because of your partnership, tingnan niyo po he expressed his gratitude sa kanila. Now, because of partnership, ikinilala po ni Pablo na ang mga taga-Pilipos ay tumutuang sa kanya. Bakit? Hindi lang po kasi isang beses nagpadala ang mga taga-Pilipos ng tulong sa kanya. At ang isa po sa nagdala, at ang nagdala nga po ng tulong sa kanya ay si Epapras o si Epaphroditus. Di po ba?
nakakatuwang isipin na may mga panahon at pagkakataon na nasa matinding pangangailangan ka at may kakatok na lang sa iyong pinto at sasabihin, pinapadala ni Lord. May mga ganun ba kayong experiences? Di ba? Actually, kami pong mag-asawa, may isang ganong karanasan na wala kaming magawa kundi umiyak na lang sa Panginoon. Alam ng Lord, wala na rin po kami during those days. First time po naming makatanggap. Actually, wala pa po kaming anak that time. Pero mag-asawa na rin po kami. First time naming makatanggap ng cheque worth 10,000 pesos. May mga ganong kaparaanan po ang Diyos eh. Si Pablo, kaya siya masaya sa mga pagsulat niya sa mga taga-Pilipos because ang mga taga-Pilipos tinulungan po si Pablo para hindi po madagdagan yung kanyang kaso. Kasi pag di niya nabayaran yung renta doon sa house, di ba? Madadagdagan yung kaso niya. Kaya pagka inaalala niya ang mga taga-Pilipos, tanong, ang mga naging manggagawa kaya ng Area F, masayang inaalala ang mga kapatiran. Di ba? Nauna na po sa amin ang mga manggagawa. Di ba? So, yun po yung isa sa pwede nating pag-isipan. Pangalawa po, makikita po natin yung hindi lamang po yung appreciations, kundi yung affection. Yung totoong pagmamahal po talaga. Bakit? Pakibasa nyo po. Ready, go. Di ba? When was the last time you say, I love you sa mga tao na malapit sa iyo? Kuminsan ang nakakalungkot pagka nasa casket na, tsaka, o kaya nasa na, tsaka natin sinasabi, love ko po namin. Meron nga po nagsasabi, di ba, kuminsan. O kailang patay na, tsaka kapag ganyan, ngangal-ngal dyan at sigaw ka ng sigaw, nang mahal na mahal ka namin. Samantalang nung buhay, hindi mo masabi. Si Paul, sinabi niya yon. You are in my heart with the affections of Christ Jesus. Di ba? So makikita po natin ang isang tao o si Pablo na ipinakilala niya na ang kagalakan ay talagang na kay Kristo. Bakit? Sabi niya, kasama ko kayo. I hold you in my heart. Why? For you are all partakers with me of grace. Biyaya. Bakit? Kasi kayo rin naman ay recipient partakers ng biyaya. Therefore, mahal ko kayo. Pero tingnan niyo ang circumstances, ha? Nasa kulungan siya. So, makikita po natin, joy in Christ, joy in Christ in spite, not because of circumstances. Pinakilala po niya, tingnan niyo po, no? Ang hold you in my heart daw po, it speaks about, lagi siyang nasa isip, lagi nasa isip ni Pablo ang mga taga-Pilipos. Hindi lang daw po yon. Lagi niyang nararamdaman ang malasakit ng mga taga-Pilipos. At sa kalagitnaan niya ng kanyang kalagayan, pinapasalamatan at kinikilala niya ang mga taga-Pilipos. Hindi lang po yon. Yun daw pong yearn for you. Ito pong word na to, no? I yearn. Ayan, no? Ito pong word na to, I yearn for you. Di ba? Tingnan nyo po, I yearn for you all. Sabihin nyo nga po, all. Tingnan nyo po, hindi po yung bumabati lang sa iyo. Pati yung hindi bumabati sa kanya. Ay, ibig sabihin, hindi lang yung masunurin.
pati yung hindi sumusunod. Love pa rin talaga ni Paul. At eventually, matutuklasan po natin. Kasi pagka binasa nyo po ang Pilipos, meron doon dalawa, magkaaway. Di ko na po sasabihin sa inyo kung sino. Tingnan nyo po nasa loob ng simbahan, iisang simbahan, hindi nag-uusap. Hindi nga daw po nagtitinginan. Ayon po sa explanations ng mga kwan. Si Pablo po ang mag-expose nito mamaya sa mga susunod nating pag-aaral. Kaya po I suggest mag-advance reading po kayo. And if you have questions, just take note of it and i-discuss nyo po during your life group. Kung wala po kayong mag-life group, maghanap po kayo ng mga life group. Join po kayo sa mga life group. So, tingnan po natin Sabi po ni Paul, yung yearn for you na yan, ito po ibig sabihin, I crave. Di ba? Mas makaka-identify po kayo doon sa craving satisfied. Ano ibig sabihin? Yung para kang naglilihi. Di ba? Na hindi po pwedeng hindi pagbigyan. Ganun po yung pakiramdam ni Paul in spite the fact na nakakulong siya. But he has the cravings for the Philippi believers. Hindi lang daw po yung craving, kundi longing, desire. Yan daw po yung ibig sabihin ng I yearn for you. Therefore, Paul expresses his affection. Hindi lamang po Paul expresses his appreciation, but also emphasis and give importance for the affections he have sa mga kapatiran po sa Pilipos. And finally, sa pag-uumpisa po natin sa paksang joy in Christ that with in mind nga po na sinasabi nating we have to kailangan po pag-aaralan po natin ang seryeng ito with in mind that Jesus is the key in all of life from the beginning to end. Finally, is His intercession, ang kanyang pananalangin para sa mga taga-Pilipos. Ano po yung panalangin ni Paul sa mga taga-Pilipos? Tingnan nyo po, Sabi po niya sa verse, pakibasa nyo nga po. Ready, go. Ayan. Actually, hahatiin na lang po natin sa tatlo. Ano ba yung panalangin ni Paul? Di ba? Ano yung panalangin ni Paul? Una po, in verse 9, makikita po natin, Paul prayer for discernment. Sabihin nyo nga po, discernment. Yun nga po yung sinasabi natin, sapagkat nakapenetrate na po ang mga false teachings and false teachers. Just like, ano ba yung mga false teachings and false teachers na yon, Pastor? For the benefit po nung mga wala nung Sunday, sabi nga po natin, yung may mga pumapasok po sa simbahan ito ng mga taga-Pilipos na nagsasabi, oo, kilalanin mo si Kristo, pero dapat sumunod ka rin sa mga tradisyon ng mga Hudyo. Katulad din po ng mga taga-Galacia, sabi po ni Pablo, sabi po ng mga false teachers sa mga taga-Galacia, oo, kilalanin mo si Kristo bilang Panginoon ng tagapagligtas, pero dapat magpa-circumcise ka pa. So, yun yung mga maling kwan, na hindi po nila tinatanggap na sapat na si Kristo. Sabi nga po natin, Christ is the key in all of life. Hindi po nila, gusto po nila dagdagan pa yung biyaya ng Diyos sa magitan ng kanilang mga gawa. So, nakakapasok po yun kahit sa mga mananampalataya sa Pilipos. Kaya nga po ang nakakalungkot, di ba? Mga mananampalataya na nagpapatawas pa, nagpapaalbularyo pa rin. So, nakakalungkot na
nakaka-penetrate pa po itong mga ito, di ba? Naniniwala at nakagapos pa rin sa mga pamahiin. Isipin nyo, di ba? Nakakalungkot mga mananampalataya, pagka may patay, may hawak pa ring pera. Bakit? Di ba? Marami pa pong mga tradisyon. Ano naman yun, Pastor? Oo, simpleng-simpleng mga pero tandaan po natin, umaapekto po yan. So, yun po yung sinasabi ni Paul. Therefore, sabi ni Paul, I pray that you may have discernment. Ano po yung discernment? It is not between right and wrong kasi obvious yun. It must be knowing what is right and seemingly right. Pangalawa po na prayer po ni Paul para sa mga taga-Pilipos is not only discernment. That sabi, with knowledge and all discernment. Sabi po niya, to be pure and blameless. Ito po ang isa sa emphasis. Actually, ito po yung, siguro dito ako pinayagan ng Diyos na ma-hook at ipinagpapasalamat ko po yon na sa mga simbahan ngayon, hindi na pinag-uusapan ang kabanalan. At may mga false teachers ngayon, lalo na yung mga prosperity gospel, meron daw pong in-interview. Bakit hindi mo na pinag-uusapan ng kasalanan sa simbahan? Hindi, alam na ng mga tao na yung kasalanan. Alam na nila yon. Therefore, yung biyaya na pag-usapan natin, wrong. Kahit po si Paul, idiniscuss po niya. Ang totoong nanampalataya kay Kristo, tingnan niyo po nagkakasala, pero hindi nabubuhay at hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Magkaiba po yon. Yung nabubuhay at nagpapatuloy sa kasalanan kesa dun sa nagkakasala. Sabi po ni Paul, I am praying that you may be kept pure and blameless. Pinag-aralan ko po yung word na pure and blameless. Sincere, ito daw po yun. Sincere, sincere. Ibig sabihin, walang halo. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Di ba? Ibig po sabihin yan, genuine. Anong ibig sabihin ng genuine? Hindi siya counterfeit. Tingnan nyo po kapag kung wala pong discernment si Paul, during the time na ina-appreciate siya nung dalagita na nagsasabi, makinig kayo, sila'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Parang wala naman di ba? Pero nung hinarap na ni Pablo, alam ni Pablo, hindi yun galing sa Diyos. Ang tawag po ron discernment. Therefore, naintindihan niya. Tayo rin po. Hindi lamang po discernment between the evil spirit, kundi discernment na yung buhay ba natin? Nabubuhay pa po ba tayo sa kabanalan? Simple lang po yan. Sabi po nung isang author at isang preacher, sin keeps you away from the Bible, or the Bible keeps you away from sin. Kumusta po ang hunger natin sa salita ng Diyos? Madali naman po palang Kung wala na tayong pagkauhaw sa Diyos at sa salita ng Diyos, ibig sabihin, natotolerate na po natin ang kasalanan sa buhay natin. At kung natotolerate natin ang kasalanan sa buhay natin, ibig sabihin, wala na tayong appetite sa salita ng Diyos. As simple as that. At ang prayer ni Paul sa mga taga-Pilipos, ayaw ni Pablo na masayang yung kanyang pakikipag-partner sa mga taga-Pilipos. That's why, mako-quote po natin doon po natin pwedeng i-quote yung Philippians 1:6, He who began a good works in you. Kasi ginagamit natin yan pag mag-uumpisa tayo ng business, mag-uumpisa tayo ng career, di ba? He who began a good work. Hindi po. Ang sinasabi ni Paul, yung partnership sa gospel. Yamang nakipag-partner kayo sa gospel. Yun, dapat magpatuloy yun.
At ang isa sa palatandaan na nagpapatuloy kayo sa inyong partnership with the gospel, nabubuhay tayo sa kabanalan. Hindi po sa kabalbalan. Therefore, matitrace natin yung degree ng partnership natin with the gospel. Kapag ka po, yung appetite natin masyadong mataas sa kasalanan, yung parang, okay lang yan, papatawarin naman tayo. Doon pa lang, maliwanag na. Yung ganung concept pa lang, hindi, okay lang yan, papatawarin naman tayo ng Lord. Wrong. Kaya po yun yung prayer ni Paul. Panghuli, ito po, sabi ang prayer po ni Paul is to becoming fruitful. Sabi po niya, to becoming fruitful. Ano po ang sabi po niya? Sabi po, filled with what? Fruit of what? Righteousness. Sino daw po ang source? Through Jesus Christ. Kaya nga po ang sinasabi natin, ang emphasis po ng mga epistles, hindi po si Jesus bilang Savior, kundi si Jesus bilang ano? Hello, bilang Lord. O hindi po si Jesus bilang tagapagligtas, kundi si Jesus bilang Panginoon. Nowadays, marami gusto si Jesus bilang Savior. There's nothing wrong about that. Pero ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, di ba? Kung walang ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ang buhay natin dapat nagle-level up. Tingnan nyo po sabi po ng verse, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. So, nakaugnay pa rin po talaga kay Christ. At hindi po tayo po pwedeng magbunga sapagkat sinabi na po ni Jesus yun, hiwalay sa Kanya. Di ba? In John chapter 15, binigyan na po ng katiyakan at linaw ni Jesus yung bagay na ito in John chapter 15. Ano sabi ni Jesus? I am the vine and you are the branches. Any branch, di ba, that remains in me bears fruit. Di ba? Sabi ni Jesus? You did not choose me, but I choose you to bear fruit. And what is fruit? Binanggit po ni Paul dito, fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. Again, paglayo pa rin sa kasalanan. Tingnan niyo po yung emphasis ni Paul in his prayer for the Philippians. In connection in Christ, tingnan niyo po discernment, pure and blameless, and becoming fruitful in righteousness. And ano ang ultimate goal for that introduction to the epistle of the Philippians? Tingnan niyo po sa bandang huli, sabi po rito, to the glory and praise, nino? Ni Pablo ba? Ni Epapras ba? Ng mga taga-Pilipos ba? Kundi kang ino, kalwalhatian pa rin ng Diyos. That's the ultimate goal. The ultimate motivations and intention of Paul in writing the church in Philippi is for them to understand that they have joy in Christ for the glory of God, in spite of any and whatever circumstances or situation. Tingnan po natin, pag-aralan po natin, bibigyan ko po kayo ng ilang mga halimbawa kung papaano ipinakilala ng Bible ang kagalakan. Tingnan niyo po, nabanggit ko na po yung una kanina. Sinabi po ni David, restore unto me the joy of my salvation.
Ano rin po ang cause uli ng kanyang pagkawala ng kanyang kagalakan? Hello, ano ang cause? Kasalanan uli. Kasalanan pa rin. Yun po talaga. Hindi ka masisiyan sa buhay, mga kapatid. Hindi mo mararanasan, hindi mo maiintindihan ang totoong kagalakan unless isuko po natin talaga ang buhay natin sa Diyos, isuko po natin talaga ang ating kasalanan. Pangalawa po, si Nehemiah. Sa kabila ng pagtutuligsa ng mga tao sa kanyang paligid, nung itinatayo po ni Nehemiah ang wall of Jerusalem, ito ang sabi niya sa mga tao, "For the joy of the Lord is our strength." Actually, hindi po "are" ang ginamit ni Nehemiah dito. For the joy of the Lord is your strength. Bakit? Kasi nung time na yon, nung binibuild ang wall of Jericho, wall of Jerusalem, may mga Tobias and Sanballat. Ibig sabihin, may mga oppositions. At within their community, may mga nagpapautang na mataas na interest. Ang dami po nilang mga circumstances. Pero ito po ang sabi ni Nehemiah sa kanila. For the joy of the Lord is your strength. Panghuli po, sabi po ni James, consider it pure joy, brothers, when you face trials of many kinds. Ano ibig sabihin? Again, it is not circumstances that dictates, that determines our joy. But still, it is a relationship with God through Christ our Lord. In conclusion, mga kapatid, ito pa rin, ganito po natin dapat tingnan ang ating pinag-aralan. Sa unang bahagi, mula po nung Sunday hanggang ngayon, sabi po, it was written to the young congregation who partners with Paul in spreading the gospel and supporting him. Sinasabi niya ito, tingnan niyo po may pagkakataon sana si Pablo na himasin ang mga taga-Pilipos para ituloy yung suporta, pero hindi po yun ang intensyon ni Pablo. Sapagkat alam ni Pablo ang dinadaanan ng mga taga-Pilipos, therefore, he prayed for them. He expressed his affection. He expressed his appreciation para sa mga taga-Pilipos. Therefore, ngayong umaga, ito po ang sinasabi sa atin. It was written by a person that is in prison, that has a big heart for the Philippi. At sa huli, our joy is not based on any possessions or achievements in this world, or by any circumstances, but according to our connections in Christ Jesus our Lord and to His finished work. Question. May kagalakan pa rin ba sa puso mo? So, indirectly, tinatanong, tayong pare-pareho ngayong umaga sa ating pag-aaral, connected pa ba tayo sa Lordship ni Christ? Ibig sabihin, si Christ ba talaga ang Panginoon ng buhay po natin? At kung si Christ talaga ang Panginoon ng buhay natin, yun po ang magdidikta ng kagalakan sa puso natin. Mga kapatid, IRM Ministries Area F1, our joy is in Christ. Magandang umaga po at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Ayan, purihin po ang Panginoon sa mabiyayang mensahe na ating napakinggan. Tunay nga po na ang kagalakan ay matatagpuan po natin sa tinapos na ginawa ng ating Panginoon. Ganon din po sa pinakamalalim nating relasyon sa Kanya. Doon po natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan.
Inaanyayahan ko pong tayo pong lahat ay tumayo. Mari pong tayo po ay yumuko, tayo po ay sama-samang manalangin sa ating Panginoon. Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa aming mga buhay. Lord, sa kabila po ng aming napakaraming pagkukulang, Panginoon, ang biyaya mo po sa amin ay sapat-sapat, Lord God. Kaya Lord, nagpapasalamat ko po kami, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa pagkakataong kami ay makapaghandog. Sa totoo, Lord, kinikilala namin, kaya kami nakapagbibigay, ay binayaan mo na po kami, inihanda mo na po ito, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na makita mo po sa aming puso ang tunay na katapatan at kagalakan sa aming pagpaghahandog. Lord, salamat din po sa mga hanap buhay na ipinagkaloob mo po, Panginoon, sa amin. Salamat din po sa lakas na nagagamit namin sa araw-araw. Salamat din, Panginoon, sa mga negosyo na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin at patuloy ito, Lord, na ipinapalago. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy po maranasan yung kalooban at pagpapasagana mo po, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng meron kami. Sa iyo po namin ito kinikilala na nagmumula sa iyo. Panginoon, dalangin ko rin po, Panginoon, sa aming handog ay patuloy po ito inyong gabayan. Tulungan mo po kami na magamit po ito sa mas lalong ikalalago, Panginoon, sa ikalalawak at sa mas lalong maraming taong maiabot para mailapit sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat puli, Panginoon. Ang lahat po ng papuri at pinakamataas na papasalamat ay sa amin po namin sa iyo pinagkakaloob. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po tayong lahat mga kapatid at tayo po ay sama-samang dumulog sa presensya po ng Panginoon. Let's stay in the presence of the Lord at patuloy po nating hilingin ang patuloy po niyang pagkilos sa ating pong mga buhay as we offered our prayer of thanksgiving and our petition po sa pagkakataon pong ito. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Kinikilala po namin, aming Diyos, ang lahat po ng mga biyaya at pagpapala na amin pong natanggap nitong mga nakaraang linggo. Ang lahat po, Panginoon, ay amin pong ipinagpapasalamat sa iyo, aming Diyos. Ang bawat araw na iyo pong ipinagkaloob, ang mga hininga, taglay po namin, ang kalakasan ng aming mga lupang katawan, ang mga pagpapagaling sa aming mga karamdaman, ang pagkakaloob sa lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, marami pong salamat po sa iyo. Tunay po na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat. Ikaw ang aming Ama na mapagmahal sa amin na iyong mga anak. Kaya po nararanasan po namin, Panginoon, yung goodness mo kasi ikaw po ang aming Diyos na mabuti, na hindi po nagkakait ng mabuting bagay sa iyong mga anak.
Lord, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka po naming pinasasalamatan sa umaga pong ito. Salamat po. Sa kabila po ng aming pong mga pagkukulang, ng aming pong mga nagagawang kasalanan, Panginoon, hindi mo po kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwan, tinutupad mo po ang iyong mga pangako na iyong pong sinabi sa iyong mga salita. Marami pong salamat. Maging sa mga bagay na ibinigay mo po kahit hindi namin hinihingi, pero you are graciously and willingly na ibinibigay po sa amin. Sa lahat po ng yon, patuloy ka naming pinapupurihan aming Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Purihin ang iyong banal na pangalan, aming Ama. Sa oras din po na ito, Panginoon, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat. Nakikiisa po kami, nakikagalak po kami, Panginoon, sa aming po mga kapatid na pinasapit mo sa kaarawan ng kanilang mga buhay, sa araw na to at maging sa nakalipas na mga araw. Pinagpapasalamat namin ang patuloy na pagpapahiram mo po ng buhay sa kanila. Pinagpapasalamat po namin ang buong taon na nakalipas na patuloy mo pong ipinaranas ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Patuloy po namin silang itinataas sa iyo sa panalangin at ang bawat isa po sa amin ang kabuuan ng aming kapatiran. Nagdideklara po kami, Panginoon, ng iyong biyaya at pagpapala, ang patuloy mo pong pasaganain sa kanilang mga buhay. Maranasan po nila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Maranasan po nila, Panginoon, ang iyong katapatan. At hayaan mo po, in gratitude, Lord God, for your goodness and kindness, bilang mga tao na nakakilala sa iyo, katulad po ng mga taga-Pilipos, masumpungan mo po sila ng buong pagsisikap sa ilalim ng biyaya at kapangyarihan, mamuhay na nagbibigay kalulatian sa iyong dakilang pangalan. Patuloy din po namin ipinagpapasalamat, Panginoon, ang aming mga kapatid, ang mga na nagsipagdaos din po ng anibersaryo ng kanilang kasal. Alam po namin, Lord, marami pong struggle ang buhay mag-asawa, marami pong mga kinakaharap, pero salamat, Panginoon, sapagkat kapag ikaw po ang sentro ng pagsasama, Panginoon, nagagawa pong harapin ito ng may karunungan at patuloy na nagdadala ito upang mas lalo po silang maging matatag, mabuklod ng iyong pag-ibig. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, sa panibagong taon at marami pang taon na ipagkakalob mo sa kanila bilang mag-asawa. Hayaan mo po, Panginoon, ang patuloy na paghahari mo po sa kanilang buhay at sa kanilang buong pamilya ang kanila pong maranasan. At ang aming panalangin, pagpalain mo po ang kanila pong mga buhay sa lahat ng aspeto po ng kanilang buhay, ng kanilang pagsasama. Panginoon, sa oras din po na to, kami din po ay sama-samang lumalapit po sa iyo. Amin pong iniaalay sa iyo, amin pong inilalagak sa iyo ang lahat po ng mga pasani na meron po ang aming mga kapatid. Nilalagak po namin sa iyo, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat po ng mga alalahanin. Kung meron man po silang mga pangangailangang pinansyal, Panginoon, amin pong iniaalay at inilalagak sa iyo ang iba't iba po nilang mga kabalisahan. Kung meron po silang mga kalungkutan, kung meron po silang mga karamdaman, Panginoon, at sa iba't iba pa po, Panginoong mga nagbibigay sa amin ng mga bigat ng aming kalooban, amin pong dalangin, patuloy mo po itong bigyan ng katugunan. Lord, ang lahat po ng ito ay aming inilalapit po sa iyo. Tulungan mo po kami na sa lahat ng bagay, pagtiwalaan ka po namin. Tulungan mo po kami na sa sandaling ito ay aming ipagkatiwala sa iyo. Ito po ay totally na amin pong isuko sa iyo at wag na po namin kunin at muli kaming mabalisa. Nagpapasalamat po kami sa panalangin kasi po sa pamamagitan ng panalangin, maari po naming ilagak at ipagkatiwala sa iyo ang lahat po ng aming mga kabalisahan. At ikaw din naman po ang nangako, the moment I prayed for it, Lord God, your peace that transcends all understanding, ang mag-iingat po sa aming mga puso at isipan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa ganong uri ng provision na meron po kami sa iyo, aming Panginoon. Pinapayapa mo po ang magulong naming isipan, pinapakalma po ang aming po mga damdamin na hindi po mapakali. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos, ang aming sandigan na lagi naming maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Truly, your word says, our help comes in the name of the Lord
who made heaven and earth. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na maaasahan po namin sa lahat ng pagkakataon ang kakatagpo sa lahat ng aming pangangailangan. Lord, we continually bless our country sa sitwasyon po ng aming bansa. Patuloy po namin itong itinatalaga sa iyo. Hiniling namin ang patuloy mo pong paghahari mula sa aming Pangulo, sa lahat po ng namumuno at sa mga kasalukuyang kinakaharap ng aming pong bansa. Ito po, Panginoon, ay aming pong ipinagkakatiwala sa iyo. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong makapangyarihang pagkilos. Loobin mo po na ang kalooban mo po at ang paghahari mo po, Panginoon, ang maranasan ng aming bansa. Ganon din po ng aming barangay. Ang paghahari mo, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, ang siya pong makapenetrate sa kabuuan ng Barangay San Pedro. Panginoon, pinupuri ka namin sa umaga pong ito, pinasasalamatan ka namin sapagkat sa lahat ng pagkakataon, dinirinig mo kami at hindi mo lang kami basta dinirinig, kundi tinutugon mo po ang aming pong mga panalangin. Dahil po dyan, purihin ang iyong banal na pangalan, sinasamba ka po namin, Panginoon, dinadakila ka po namin sa umagang ito. Ito po ang aming sama-samang panalangin ng may pananampalataya sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yun po ang sama-sama naming sinasabi, patuloy naming sasabihin. Di po kami magsasawang sabihin. Tanging sa iyo, para sa iyo, at sa ilamang po talaga, Ama, ang lahat ng kalwalatian, karangalan, papuri at pagsamba. Ipinagpapasalamat namin ang pribilehiyo na kami ngayon ay sama-samang sumamba sa iyo. Laki po ang pakiusap na sa aming pansamantalang pagtatapos. Pwede po bang pag-iwahiwalayin mo kami sa ilalim ng iyong biyaya? Sa pagitan po ng iyong basbas at pagpapala, sa pagtataas ng kamay ng iyong anak, kami na naririto sa bulwagan, sila kaisa't kasama po namin online. Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag pa sa iyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay, ngayon at sa harapin ng inyong buhay, kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. God bless you po. Good morning. Kulang po kayo para sa ilang mga paalala, pahayag at pagbati. Ayan, so magandang umaga po sa atin pong lahat. Mga ilang pahayag lamang po. So sa lahat po ng mga YMO, meron pong gawain na joint ang Bulacan 1 and 2. Mamaya pong 1:00 po ng hapon. Yan po ay gaganapin sa IRM Gulod. So meron po yung registration na 100 pesos. Na po, wagas ang kanya pong yan. Sabihin nga po ng lahat ng YMO, wagas. Kung nais mo ninyong maranasan ng wagas na pagmamahal, inaanyayahan po ang lahat. Sana po ay suportahan po natin ang gawain po niyan mamaya ng YMO. Meron pa po? Ang lang po sa prayer po ninyo ang district camp ng ating pong distrito. Sa darating po yan na May 27 to 28. So, ganun din po ang project po. Ang ating Zoe CDC ay may youth retreat tomorrow hanggang Tuesday. So, remind lang po, ayan, paki-back nga na. Yung atin pong Kilo Sunday, asan po ba yan? Ayan, so Kilo Sunday, alam ko po na may pakikipag-ugnayan na po ang ating program head
sa bawat kapisanan po para sa atin pong Kilo Sunday. May 31 po yan, sa susunod po yan na linggo. Meron pa po ba? Ayan, limitless worship sa LAM naman po to. Meron po yung registration na 100. Yan po ay sa June 14, 2026. Saan po ba gaganapin yan? Hindi ko makita. Ha? Ayan, so basahin nyo na lang. Hindi ko makita. Okay, ano pa po ba? Don't forget po mga kapatid, yung ating pong pledge form. Pledge form, no? Yung pong pledge po natin, nandyan po sa likod. Marami pa pong blanco. Baka kayo na lang po ang hinihintay. Yan, pakilagay nyo na po ang inyo pong mga signature po yan. Yan naman po ay sa buong 1 taon. Kaya meron pa po tayong panahon para mag-ipon. Ato, ano naman po ba to? Ayan, resources. A resource. Hindi, resources. Tama. Resources, maximizing for His glory. Ano po ba ito? Ito pala yun. Si Ate Noah pala. Hello po, good morning po. Kung meron po kayong mga anak na ages to 18 to 23, inaanyayahan po namin sila sa YP Fellowship sa June 12 na po to. Ano naman po yon, holiday, so baka po free sila. And may registration po to na 50 pesos. Dito po yun sa baba, gaganapin sa children's room. And ayun po, see you there po. And ayun, paka-invite na lang po yung mga anak nyo. Ayun lang po, thank you. Ayan, wala na po siguro. So tayo po ay sama-samang umawit sa Panginoon, kasabi po ng ating pong pagkakamayan. Sige po, wag po natin Tawag doon? hayaan na Kamayan nyo naman po magkamay. yung inyong mga kapatid. Ayan.